ang mga magtutulungan sa misyon na ito. Ang inyong pong lingkod at kaagapay, Jelly de Belen po. Sherilyn Reyes Tan. Pero sa gitna ng magagandang tanawin na ito, meron tayong mga kababayan na nagsustruggle para maitawid ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Patricia Tumulak. Nakakalungkot dahil nakakaranas pa rin ng problema sa kabuhayan ang ilan nating mga kababayan dito. Sasamahan din tayo ng mga eksperto na magbabahagi ng kanilang kaalaman sa bawat issue. At si Manoy Wilbert T. Lee, siya ang mangunguna sa ating panel of experts sa desisyon upang resolbahin at aksyonan ang mga problema at pagsubok ng ating mga kababayan. Nakaka-overwhelm. Ito yung gusto natin. No? Tulungan natin sila. Nakakagawa tayo ng difference sa buhay ng mga tao. Good morning mga kapuso! Narito na ulit ang programang Linggo-Linggo ay nililibot ang iba't ibang sulok ng Pilipinas. Inihahatid ang kwento ng mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. At sa patuloy nating pagsasabuhay ng diwa ng bayanihan, tinutugunan natin sa abot ng ating makakaya ang kanilang mga pangangailangan. Ito ang Si Manoy ang Ninong Ko. At syempre kasama natin ngayon si Manoy Wilbert. Magandang umaga mga kapuso. Siksik na naman ang ating programa ngayong linggo ng mga nakakaantig na kwento ng ating mga kababayan. Excited po kaming ihatid ang mga ito sa inyo. Tama ka dyan, Manoy. At sa tulong ng inimbitahan nating mga resource persons, aalamin natin ang pinakamabisang paraan para sila ay ating matulungan. Ngayong linggo, hindi tayo masyadong lumayo dito sa Metro Manila dahil ang mga binisita natin ay ang dalawang komunidad sa Bustos, Bulacan, ang grupo ng mga magsasaka ng Angat Bustos, Pandi or Anbuspa Irrigators Association. At ang mga kabataang kinakalingan ng bahay at yaman ni San Martin de Porres Orphanage. Aalamin po natin ang kwento nila mula sa kasama nating si Sherilyn. Ngayong linggo mga kapuso, bibisitahin ulit natin ang rehiyon na tinaguri ang Rice Granary of the Philippines, ang Central Luzon, Region 3. Isang lugar na hitik sa kasaysayan at likas na yaman. Humigit kumulang 47 kilometers mula sa capital city of Manila, bibisitahin natin ang bayan ng Bustos, Bulacan. Agrikultura ang pangunahing kabuhayan dito. Ngayong araw, kikilalanin natin ang dalawang komunidad na umaasa sa yaman ng ekta-ektaryang lupain na ito. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Sabi nila magtanim ay hindi biro. Pero ano nga ba ang mga kinakaharap na pagsubok ng ating mga magsasaka dito sa Bustos, Bulacan? Aling Junida, magandang araw po sa inyo. Magandang araw din po sa inyo lahat. Ako po si Leonida Lorenzo, Tubong Lulumboy, Bukawi, Bulacan. Pero naninirahan po ako ngayon sa Katakte, Bustos, Bulacan. Dahil sa kakapraso naming bukid na aming sinisili. Ilang taon na po kayo nagfa-farming? 40 years na po. Ano po, Aling Nida, yung mga problema na kinakaharap niyo po dito sa pagsasaka? Unang-una, tungkol sa fertilizer, sa seeds. Kasi po ma'am, yung fertilizer namin, sa halip na bumaba, tumataas po. Binibigyan kami ng DA pero hindi po sapat. Bumibili pa rin po kami ng panibago sa iba. Ano pa po ba bukod doon ang sa tingin niyo, problema niyo pa po sa Sa pagsasaka? aming mga pagsasaka, kailangan pa po namin makinarya, ma'am. Kasi pagka dumating yung panahon po, ma'am, na talagang tag-ulan, kailangan aniin agad. Eh pag sa tao, ma'am, 1 linggo bago iligpit ang palay, ibibilad pa. Ibig niyo pong sabihin, magre-renta po kayo? Oo, bali renta po. Yung kanya lang po ang mahalang bayad puro, ma'am. Opo. Ako si Miguel Santos Jr. na taga-Bunga Menor, Bustos. Na 60 taon na halos nagsasaka. 7 taon pa lang nakabuntot na kitatang. Meron kami sariling 1 hektarya. Meron din akong inaano na porsyentuhan na malong din para makatulong na pantustusod sa mga anak ko. Mga 5 lugar din yung ginagawa ko na porsyentuhan na 10%. Pantulong din doon sa mga inaani ko sa sarili namin kasi kulang. Ang problema namin, yung pagdating ng tagulan, yung dating ng mga bagyo, yun ang sumisira sa aming palay. Kanya hindi kami umaani.
Tapos yung mga bili na gamit sa bukid, puro mahal. Halos ang ano namin, halos umiikot lang din ng pera namin sa pagsasaka. Utang, bayad, gano'n. Kulang kami ng gamit para mapadali ang trabaho talaga sa bukid. Ang nagpapalakas ng loob namin mag-asawa, yung mga anak namin. Hindi kami makahinto dahil tsaka natutuwa rin kami at napagtapos namin mga anak namin. Kahit mahirap ang pinagdadaanan namin. Hindi kami sumusuko. Ang ano namin samahan, nagtutulong kami sa oras ng pangangailangan. Parang gumagaan sa kalooban mo yung nagkakatulong-tulong kayong samahan. Ikaw ako kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Nagbabalik ang Si Manoy ang ninong ko. Itutuloy natin ngayon ang kwento ng mga magsasaka ng Anbuspa Irrigators Association sa Bustos, Bulacan. Ako po si Joel Gatus, Vice President po ng Anbuspa IA dito po sa Bustos, Bulacan. Joel, ikaw ang youngest na farmer. Ako po. Tama ba? Ako po. Ilang taong ka na ba nagpa-farming? 27 years na po. 27. Paano ka napunta sa pagsasaka? Maaga po kasi kung nag-asawa eh. Ilang taon? 19 po. 19. Ako po. Kaya po hiningi ko sa lolo ko yung bukid para po magsaka. Yung pong bukid namin, bali po tenant ako. Tenant si lolo, meron po kaming kasama. Joel, meron bang mga instances o mga pagkakataon na sobrang hirap ng buhay? Nung panahon po nung bumagyo ng kay Undoy, pati po dito sa amin naapektuhan. Halos yung aming pong palayan na wipe out, wala pong inani, ang gastos po namin nun, panay utang. Kaya po, nabaon din po kami sa utang. Saan ka kumuha ng lakas? Bakit hindi ka gumive up? Ay doon po sa mga anak ko, tsaka sa pamilya ko po, na hindi kailangan huminto yung buhay. Vice President ka ng Anbuspa. Ako po Ano yung mga challenges nyo bilang sa association nyo? Ano ba yung mga minimithi mo or kayo mismo, lahat ng mga miyembro? Doon sa amin sa Anbuspa, isa po naming hinahangad sana, yung pong mapadali yung pag-aani po sana nung aming mga palay. Sa pamamagitan ng... Doon po sa, kung meron po sanang harvester o yung tatawag na halimaw, mapapadali po yung pag-aani namin, tsaka po medyo makakabawas po kami ng gastusin. Meron naman po ditong naarkila na Halimaw. na halimaw. Kaya nga lang po, 14 kaban per 100 kaban na maaani. Okay. Kung meron po kaming sariling halimaw, matutulungan po namin yung magsasaka na miyembro namin na mapababa yung gastos po. Ano nga ba ang solusyon sa nanganganib na kinabukasan ng mga magsasaka ng Bustos at ng agrikultura sa kanilang probinsya? Ngayong umaga, para talakayin natin ang kalagayan ng mga magsasaka ng Anbuspa Irrigators Association ng Bustos, Bulacan. At kung ano ang mga mailalatag na solusyon sa kinakaharap nila mga problema. Makakasama natin ang mga resource persons na sina Mr. Roland F. Ruiz, Science Research Analyst ng Philippine Center for Post-Harvest Development Mechanization or PhilMech. At kasama rin natin si Ms. Elma Mananes, Chief Field Operations Division Chief ng Department of Agriculture Region 3. Magandang umaga sa inyo. Ang una kong gustong tanong sa inyo, sa mga eksperto natin, tama ba na mahirap maging isang magsasakang Pilipino? Gayong we are an agricultural country. Bakit mahirap? Ang dami na, di ba? Yan ang pangunahin nating produkto ay bigas, supposedly, di ba? Bakit? Ano ba ang mga hamon at kinakaharap ng ating magsasaka dito sa bansa? Sa totoo lang po, talaga naman pong napakahirap magsaka. Di ba po? Yung trabaho lang po ng magsasaka na pagtatanim ng iba't ibang produkto na ikinakain po nating mga mamamayang Pilipino ay napakahirap na po. So, lalo pa po yung mga dagdag pa na mga
factor na nakakaapekto po sa kanilang pagbubukid, sa kanilang pagsasaka, unang-una na po dyan yung climate change. So alam naman po natin sa ngayon, yung climate change na nararamdaman natin, hindi lang po yung mga magsasaka ang naapektuhan ng climate change. Tayo po lahat ay naapektuhan sa climate change, lalo po ngayon na nararamdaman natin yung mataas na init factor na nararamdaman El Nino. natin. Opo, El Nino. Todong init na ito. Opo, na yun po ay talaga pong unang-una po talagang naapektuhan ang agriculture sector or sektor ng agrikultura dahil talaga pong nakasalalay po sa panahon ang pagsasakahan ng ating mga magsasaka. So marami pong kagaya po ngayon, may mga affected po ng El Nino, walang enough na supply ng tubig, na kung saan po sila ay nakapagtanim na, kung wala pong enough na supply ng tubig, yung kanilang sakahan, posible po na wala po silang maani doon sa kanilang mga tinanim. So pangalawa po, na isa pang factor ay yung patuloy nagpataas ng krudo or ng oil. Dahil basically po, ang pagsasaka po ay nakadepende po sa krudo, yung halaga ng krudo. Dahil basically po, pag mataas ang krudo natin, mataas din po yung magiging cost of production nila dahil po ang pagsasaka po ay nakadepende sa krudo, lalong-lalo na po doon sa mga fertilizer na ginagamit, na kung saan po ay Yung paggawa nun. paggawa po, yung Oo. presyo ng fertilizer. At the same time po, may mga sakahan po tayo na nakadepende po sa krudo sa pagpapatubig or sa paggamit po ng mga pump and engine machines Na kailangan mo ng kailangan po nila. Pangatlo po ay yung aging farmers natin. So isa po sa mga nakikita nating magiging problema natin sa sektor ng agrikultura ay yung mga tumatanda na pong mga magsasaka. 59 years old yata Opo, yung yung average age po. natin So, ngayon. 55 po yung 55 to 59, based on study. Ganun na po katatanda yung mga farmers. Dapat pa-retire na sila nun, di ba? Actually po, opo, dapat. Ang tanong, sinong papalit? Sino papalit? Papaano yan? Yan Dahil nga po, maraming malaki ayaw pong na. challenge po yun sa sektor ng agrikultura. Kaya po ang Department of Agriculture sa ngayon pa lang po ay nag-iisip na ng paraan on how we can encourage youth to be engaged in farming. Ano yung mga programa ng gobyerno na pwedeng ibigay sa ating mga magsasaka? No? Itong malwa, may El Nino. Yes. No? Yung mga nasasalantay kanilang pananim. No? Tagtuyot ngayon, ang daming lugar, talagang yung mga tinanim nila, talagang natuyo na, no? Hindi na maani. Sa ating pong departamento ng Department of Agriculture, marami po tayong interventions na ipinamimigay para po ma-address yung mga problema natin sa kalamidad, sa peste, sa bagyo. So marami po tayong mga nakapila dyan na yung mga affected farmers po natin ay binibigyan natin ng interventions or ayuda kagaya po ng mga binhi, yung libreng binhi at saka yung mga fertilizers para po Pero just ito in dapat case. dumating ng tama sa Opo, oras. yun kasi po ang laging late. atin po. Kasi importante kung kailan nila maitatanim ang lahat, eh, di Yes ba? po, opo. Yun po yung pilit po nating ina-address na sana dumating po ang binhi bago taniman po ng ating mga magsasaka para magamit po talaga nila. Si Roland, tanungin ko lang about yung post-harvest situation. Kasi nalaman natin yung challenges ng mga magsasaka natin ngayon na ang dami-dami pala. Pagdating naman sa inyo, yung mechanism and everything, ano naman ang challenges ng ating mga magsasaka? Yung sa amin po sa PhilMec, kami po kasi yung naatasan doon sa Rice Competitiveness Enhancement Fund under po ng Rice Tarification Law. Yung po yung Anong ibig sabihin nun? yung po yung taripa po na nakukolekta excess tax doon sa ating mga imported rice po. At pinupondohan po ito ng 10 billion per year. So sa amin po sa PhilMec, ang part po namin sa siguro doon sa mga kahirapan po na sa pagsasaka is yung kakulangan po sa paggamit ng mga modernong makinarya. So kasi sa modernong makinarya po, makikita natin, karamihan pa rin po sa mga rice farmers natin ay hindi po nila na gagamit itong mga makinaryang ito dahil nandun pa rin sila sa nakasanayan. Kaya yung po yung... Mano-mano pa rin. Opo. Ma-addressan din po nito yung sinasabi po ni Ma'am dun sa climate change. Dahil sa makinarya nga po, mas mapapabilis po natin yung proseso mula dun sa land preparation hanggang dun sa pag-aani. Kaya yung pong mga paparating na bagyo, halimbawa sa panahon ng pag-aani po, pwede na po nating ma-harvest agad yung ating mga palay para hindi Imbis na na po isang abutan. linggo, So, naliles na po yun. So, meron Malilesen. po tayong makinarya, yung rice combine harvester po, na kung saan kaya niya pong mag-harvest ng 1 hectare within 1 to 2.5 hours. And yung pong advantage po niya, dun sa traditional natin, nagagapasin, Walang ipapile, nasasayang. at idagdag ko lang din po, isa rin po ito sa nakikita namin na mapabalik po yung
interest ng mga young farmers po natin, yung mga youth, lalo na po yung mga anak ng mga magsasaka. Meron po kaming advocacy sa PhilMec, yung tinatawag po na Youth for Mechanization. So, paano to pinapalagana? Paano So, ba ito natin? po ay nagkakandak po kami ng iba't ibang info disseminations and trainings po na ini-invite po namin yung mga kabataan, especially yung mga anak ng mga rice farmers. At pinapakita po namin na hindi po mahirap mag-farming kapag gumamit po tayo ng mga makinarya po. Kailangan din mag-evolve. Pero importante dyan kasi para mainganyo natin yung mga kabataan, Oo, eh. kailangan, pwera sa hindi mahirap, kailangan may kita. May Yes kita. po, at assurance naman po yun na pag tayo ay Yung gumamit endgame, ng makinarya. Pero may yung kita. mechanization kasi, Jelly, pag na-mechanize siya, isang way kasi yan na bumaba yung production cost. No, kasi yung component ng production cost natin, if I'm not mistaken, napakalaki nung kinakain ng labor. Sa labor, Sa malaki labor po ang cost. portion niya. Meron bang ibang programa na yung mga ganito? Halimbawa, ngayong El Nino, Yes po. ano yung mga financial assistance na Na pwedeng binibigay? binibigay ninyo? No? Bali, Dati, alam ko, meron yung tinatawag na Sure Aid. yes, sir. So yung Sure Aid po or survival and recovery financial assistance po natin, yun po yung parang loan natin sa mga affected ng mga kalamidad, kagaya po nitong El Nino or kaya ng pagbaha o kaya ng peste, na pinapautang po as production loan sa ating mga farmers para nga po makarecover yung kanilang pagkalugi. So ito po ay zero interest with no collateral, basta po identified na affected sila ng mga different damages na causes by The weather. typhoon, the weather, Oo. the El Nino or whatever. Magkano yan? Magkano yan? 25,000 po. 25,000. Yes, for production But loan how po. do you qualify? Yes. Di ba, doon naman ang problema minsan kasi kung paano mo maibibigay yung mga documents, yung mga papeles na kailangan Apo. para makuha mo yung assistance na yan. Kasi minsan, doon Alam mo, Hirap yan yung... Ang hirap eh. Even sa ating Land Bank and Opo, DVP, yan yung isang naririnig natin lagi, no, na isa rin yan na actually na kinausap na natin sila. Yung napakaraming requirement. No? Pwede ba natin itong alalayan sila tungkol dito sa pag-uutang sa DVP, Land Bank? Actually, pinag-uusapan naman po ng higher management natin kung paano nga ba natin mapapadali yung mga requirements pagdating sa Yes, pag-utang. So, siguro po, yun lang na there are instances nga lang din po talaga na si farmer mismo ay medyo hindi nagiging open to all the requirements kasi alam naman po natin sa yung government requirements natin na nag-undergo sa mga audit findings. So, kailangan po talaga Considering yung mga farmers natin, paghingian mo ng magkano ang projected income mo dyan? Paano nila gagawin Paano yan? nila diba? magagawa? Paano gagawin Hinggan mo yan? pa na sa kilometrong requirements, paano na yun, di ba? Yun din po yung sana makita din po ng higher management natin. And So, sana siguro- po makatulong din po kayo Yes, kung oo. Wilbert Actually, when it inano comes ko to na yan, kinol ko na yung attention yan. In fact, Land Bank and DVP. Even DA, during the last budget deliberations, actually sinabi ko na yan, no, to streamline, simplify, and liberalize. So, of course, without forgetting yung COA requirements. No? Kailangan natin balansehin Balansehin, kasi to. yes po. Gusto kong tanungin din yung tungkol sa post-harvest facilities. Yes, Ano ba sir. yung lagay niyan ngayon? Kasi meron akong panawagan dyan. Si Roland. Yung mga post-harvest facilities na dagdagan yan. No? Dagdagan. Kasi wala sila mapaglagyan, ng Mapaglagyan, kanilang yung mga mga- inani. yung mga Especially ngayon, El Nino. Yung mga lugar na Mainit. anihin na, no? Oo. Kaya lang hindi pa... Walang paglalagyan. walang paglalagyan kasi hindi pa naman peak season. No? Di ba? Sibuyas. Yes po. Kailangan i-store muna yan. No? Actually po, doon po yung isa sa mga concentration natin sa under rice program at saka po yung high value crops natin Yes, for oo. the onion. So, meron po tayong mga facilities na pinapatayo, yung mga warehouse po natin, kung saan doon po nilalagak or ini-store yung mga ani natin, ng ating mga And magsasaka. hopefully, it will be easy for them to actually bring their stuff there. Yes Kasi, po. syempre, I'm sure magkakagulo sila sa unahan sila ng pwesto doon, ano? Then when it comes to onion naman po, meron po tayong mga cold storages na pinapatayo po. So basically, in Nueva Ecija and Tarlac, Meron na. meron na po, marami na po tayong Kasi yun ang napatayong nangyari cold last storages. time. Kaya naging mahal ang onions, Oo, di kasi ba? mga farmers, dahil kinuha na ng lahat ng mga Opo. traders yung cold storage, wala nang mapaglagyan.
That's why kailangan government ang Opo. magtayo So niyan. actually po ngayon, ongoing pa rin po yung pagpapagawa pero may mga natapos na po. Ito po ay under po ng Philippine Rural Development Project. This is a World Bank funded po na nagbibigay po ng pondo para po sa mga high... So ongoing na to. ongoing po yung construction. And more Meron pa. din pong high value crops development project na cold storages. Gusto ko lang itanong sa inyo yung status. Itong RSBSA natin, no? Itong Registry System for Basic Sector in Agriculture. Kasi for the last 2 years, ito talaga yung lagi kong gustong tutukan at ayusin. No? Ano ba ito? Ano to yun? Ito yung registry system ng mga magsasaka natin. No? Na kumbaga, dapat nakarehistro ka dyan para lahat ng mga ayuda ng gobyerno, lahat ng programa, mabigyan ka. No? Ang problema kasi nito, napakagulo naaayos. Ang gusto ko kasi mangyari nito, i-digitalize na to or i-computerize. No? Yes. Kasi ngayon, mano-mano Ay, nakasulat lang by hand. So, halimbawa, Oo. meron akong nakuhang kwento dyan, no, na yung isang magsasaka nagreklamo, minalas-malas daw siya yung gustong burahin nung SAMAW, sa Municipal Agricultural Office kasi dumadaan yan no? Yung namatay na, yung nasa ibabaw niya, ang nabura yung pangalan niya. Ay, lagot. Oo. So, may mga ganong kwento, no? And then may mga kwento naman na porke itong isang magsasaka hindi supporter ni Mayor, hindi na inilista. Yung nilista yung mga kasambahay ni Pwede Mayor. ba yun? Yung mga Ganon? driver ni Mayor. Ganun na nangyayari. Kaya gusto ko sanang mangyari nito is i-geotag and i-computerize. No? So yun ang gusto kong malaman kung ano na yung... Anong update? Opo. Actually po yung sa RSBSA natin, computerized naman na po siya kasi it's a portal kung saan lahat po nga ng mga farmers natin. Computerized na siya, Opo. Kasi the Naka-system last, na po talaga siya. Oho. So, So, ang ano po nun, ayun nga po, around 500 na 494,000 farmers na po ang naka-enroll sa Central Luzon. Ang ano lang po ngayon, para po ma-check talaga, kasi basically po, yung enrollment ng mga farmers ay nag-e-emanate po sa mga Municipal Sa MAU. Agriculture Office. So, sila po yung nagpapa-enroll sa mga farmers natin. And then, pagka nakapag-submit na po sila ng enrollment form, saka po natin siya ini-encode doon sa system. So, malaking tulong po talaga yung RSBSA sa atin kasi, yun nga po, kahit pa paano na minimize po natin yung mga hindi farmers or sabi nga yung magsasako. Na hindi magsasaka, kundi magsasako na nakakakuha ng mga intervention. So hopefully po magtuloy-tuloy nga po. Sabi niyo nga po, Manong Wilbert, ay sinusuportahan niyo po yung Yes, RSBSA. talagang So inaano yun natin. po yung kailangan po natin talaga para magkaroon po tayo ng kumbaga real picture ng land, agricultural land. Last, gusto kong itanong dyan, yung crop insurance natin. Opo. Kasi Ano yan po yung ang crop insurance? Yan ang isang Paki-explain. talagang... yung crop insurance kasi natin sa ngayon, voluntary and then 20% coverage. Yun po yung pag merong kalamidad, Pwede sila May makaklaim. mapagkukuhanan. at least sana It's insured. makabalik kahit puhunan man lamang at hindi utang yung naiiwan. No? So ano bang stand ng DA natin tungkol dito? Meron, existing pa rin naman po yung Philippine Crop Insurance Council po natin na every calamity po na nagaganap, sila po ay pwede pong mag-enroll sa PCIC. So dahil nga po yung sa nabanggit niyo sa registry RSBSA, lahat po ng farmers na registered sa RSBSA ay automatic po qualified sila to apply sa PCIC. Pero kailangan po nilang mag-apply. Dapat sagutin ito ng gobyerno. Mas ng maganda DA. po kung Oo. ganun. Dapat sagutin. Kasi ang nangyayari kasi ngayon, Jelly, lalo ngayon, tagtuyot, may kalamidad. So, nagtanim, natuyo, namatay. Walang nakakabalik sa magsasaka. Pati puhunan, nawawala. Puhunan nawawala. Ubus. Magkakautang pa nga. Utang ang naiiwan. Oo. So, yan yung isang aktibo nating isusulong. At maparamdam sa kanila na sila ay importante. Antes. Yes. Maraming salamat sa ating mga bisita sa mga insights na inyong ibinahagi para matugunan ang problema ng mga taga-Anbus pa. Naku, walang bibitiw dahil sa aming pagbabalik. Malalaman na natin ang mga munting handog para sa ating mga kababayan dyan sa Bustos, Bulacan. Dito lang yan. Siyempre sa Si Manoy ang ninong ko. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat.
Matapos nating malaman ang problema ng mga magsasakang miyembro ng Anbuspa Irrigators Association sa Bustos, Bulacan, ano nga ba ang konkretong solusyon na pwedeng ilatag para sa kanila? Manoy, Wilbert. Para sa Anbuspa Irrigators Association, para agaran po nating matugunan ang mga problema nila, ang ating mga short-term solution ay ang pagkakaloob natin sa kanila ng mga palay seeds, vegetable seeds, fertilizers, at of course, yung combine harvester. No? Yun ang pinaka-importante, no? Combine harvester, bibigyan natin sila niyan. No? And ang ating long-term solutions para sa kanila, of course, yung patuloy na pagsasaayos ng RSBSA, no? Para sa patuloy or para sa mas accurate or mas tama na pamamahagi ng mga ayuda, no? At serbisyo sa ating mga magsasaka. Of course, yung pakikipag-ugnayan natin sa DA at sa IRI, yung International Rice Research Institute, para sa pagsusulong ng mga climate resilient crop varieties, no? Para ito yung gamitin nila, no? At para maibsan naman yung epekto sa kabuhayan nila pag meron pong mga nangyayaring ganitong tagtuyot, mga El Nino, La Nina, yung mga ganitong climate change, no? And of course, yung pagsasanay mula sa TESDA at sa Agricultural Training Institute o ATI at tulong mula sa PhilMec, no? Sa maintenance, no, dito sa mga equipment na binigay natin. Yes. Na harvester, no, yung pag-maintenance kasi nito importante, no. Correct. Para Baka masira naman kaagad. Baka masira agad, no. At siyempre, yung tamang paggamit din, no, tuturuan natin sila, no. And yung pong scheduling ng crop calendar, no, yung pagtatanim. Ituturo din sa kanila. Kailangan po natin. Kasi dahil nga sa climate change ngayon, naiiba yung dapat tama ang timing. panahon. Yung timing, no? Salamat, Manoy. Wilbert, ngayon alamin naman natin ang reaksyon ng mga magsasaka ng Anbuspa sa mga ipinaabot nating tulong sa kanila. Panoorin niyo to. Nakakabilib talaga ang pagsisikap ng mga magsasaka sa buong Pilipinas, lalong-lalo na po dito sa bayan ng Bustos, Bulacan. Kasama ko po ngayon ang bumubuo ng Angat Bustos Pandi Irrigators Association na pinapangunahan po ni Sir Edgardo Gunita. Sir, hello po. Hello po. Naunawaan po namin ang inyong hinaing dito sa Angat Bustos Pandi Irrigators Association sa mga kakulangan po sa resources, sa equipment po, ayan mga nasabi nyo kanina sa pagsasaka. At dahil gusto po namin kayong matulungan talaga sa aming munting paraan, nako, tanggapin nyo po itong regalo mula sa programang Si Manoy ang Ninong Ko. Nandyan po ang bags of palay seeds! Yee! Opo, talaga palakpakan tayo. At syempre, meron din tayong bags ng mga fertilizers. At syempre, hindi lang yun, meron din tayong mga bags of vegetable seeds. At eto na po talaga. Ito na po ang tingin ko ay talagang ikasasaya nyo. Ang Combine Harvester! Yay! Ayan na! Yay! Nakikita nyo ba? Parating na po siya. Yay! Sir Edgardo, ano naman po masasabi nyo? Unang-una po, nagpapasalamat po yung pamunuan ng Anbuspa Irrigators Association sa pinagkaloob po ni Congressman Rigbert Tilly ng Combine Harvester. Para sa aming mga magsasaka dito po sa nasasakupan ng Angat Bustos Pandi Irrigators Association. Yay! Naku, Joel, ikaw naman, bilang Vice President, anong masasabi mo? Unang-una po, maraming salamat po sa inyo, Ma'am She. Yun yung programa na si Manoy ang Ninong Ko at na pagkalooban niyo po kami ng mga pangangailangan namin sa pagsasaka dito sa Anbuspa Irrigators Association na ito nga po ang combine harvester na makakatulong po sa amin para mapabilis ang aming pag-aani. Maraming salamat po. Congratulations sa inyo. Saludo po kami sa inyong katatagan at kasipagan at naway makatulong po ito na mapagaan po ang inyong mga pasanin. Naku, alam nyo ba? Tuloy-tuloy pa po ang suporta sa inyo ha. Hindi pa po dyan nagtatapos yan. Pero babalik muna tayo kay kasamang Jolly at of course kay Manoy Wilbert.